Inabot po ng 2 araw ang paghihintay ng ilang pasaherong sasakay ng barko sa Matnog Port sa Sorsogon. Mahaba na rin po ang pila ng mga sasakyang tatawid patungong Samar. Saksi si Mariz Umali. Mahabang pasensya ang kailangan sa mahabang pila sa Matnog Port sa Sorsogon, 2 araw bago ang Pasko. Abot na sa labas ng kalsada ang pila sa booking office. Ayon sa ilang pasahero, 12 oras ang kanilang hinintay bago makasakay. Ang iba nga, umabot pa raw ng 2 araw. Mahaba na rin ang pila ng mga sasakyan sa Maharlika Highway na tatawid sa Samar. Dahil dito, nanawagan na ng tulong ang pamunuang panlalawigan ng Sorsogon sa Marina at Coast Guard Region 8 na maipatupad ang stay time ng mga barko o yung nakatakdang tagal ng pananatili sa pantalan sa Samar. Ang alam kong stay time sa kanila is 2 hours maximum stay time and 3 hours dito sa amin sa Matnog. So, as per observation, yung turnaround ng barko is napakabagal kasi inaantay nilang mapuno yung mga vessels doon sa kabila before nila palayagin dito. Bagamat may delay sa mga biyahe ng mga barko, wala namang kanselasyon. Naglabas na rin ng travel advisory ang lalawigan na hanggat maaari ay gumamit na muna ng mga alternatibong pantalan lalo na ang mga babiyahe pa Cebu at Mindanao. Mas lalo ring dumarami ang mga pasahero sa Dumaguete Port sa Negros Oriental. Wala na tuloy maupuan ng ilan sa loob ng terminal. Ayon sa PCG, umabot sa halos 8,000 ang mga dumating at umalis na pasahero kaninang umaga. Sa Batangas Port mula December 13, umabot na sa 177,000 ang mga pasahero. Ngayong araw, halos 8,000 ang pasahero hanggang tanghali at inaasahang madaragdagan pa raw ngayong gabi. Nilinaw rin ang pamunuan ng pantalan ng pansamantalang pagkaantala sa pag-issue ng ticket ng kasagsagan ng dagsa ay dahil sa kakulangan ng available seats sa mga barko at sa mahigpit na passenger limit na ipinatutupad ng Philippine Coast Guard. Nasasagawa natin ng maayos yung ating maritime safety and security protocols. Lahat ng ating mga barko dito ay compliant, ma'am. Mahigpit din daw nilang binabantayan ang nakarating na balitang may mga fixer o manong naniningil ng 2,000 pesos para maisingit sa pila ng mga truck o roro passengers. Inaprubahan naman ng Philippine Ports Authority ang hiling ng Asian Terminals Incorporated na itaas ang passenger terminal fee sa Batangas Port na ipatutupad sa 2 yugto o tranches. Mula sa kasalukuyang 30 piso, itataas ang terminal fee sa 60 piso simula January 1, 2026 at magiging 70 piso naman pagdating ng July 2026. Kita niyo naman yung lumaki, naging mas maganda at mas maging maglaba ang ating Batangas Port. Wala naman kasing increase in terminal fee over the past 15 years. Hiwalay ang terminal fee sa pamasahe kaya hindi madaragdagan ang pamasahe sa biyahe. Ang terminal fee ay babayaran lamang ng mga outbound passengers. Mananatili naman daw ang terminal fee exemption para sa piling sektor. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.